views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Magandang hapon mga ka-Radyo Agri! Welcome sa programang Y4M on Radio. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganan para sa bayan. Sa programang ito, sasamahan po ninyo kami sa halos isang oras na usapan patungkol sa Youth for Mechanization o Y4M, where we highlight the importance of the youth's involvement in the agricultural field through mechanization. Magandang hapon po! Muli, ako po si Colleen and I am your host for today's episode of Y4M on Radio. Pero bago po ang lahat, gusto ko lamang pong batiin ang ating mga ka-Radyo Agri on air and online via our Facebook page Radyo Agri 90.1 FM. Magandang hapon rin po sa aming mga butihing director, our Director 4, Sir Janicio G. Alvinia, our Director 3, Sir Joel V. Dator, to the Chief of Applied Communications Division, Sir Elijah Z. Davalos, to the Section Head of STIPS, Sir Jet Malik G. Sababa, and to the Section Head of STIDS, Ma'am Bess G.S. Magararu. Of course, to the rest of our hardworking Division Chiefs, employees at Section Chiefs po ng aming ahensyang PhilMec, good afternoon po. Sa atin pong mga guards on duty, our drivers, and ating mga utility, at sa mga drivers po natin na nakabiyahe at the moment, everyone to like and share our live stream on our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM. And don't forget to follow our social media pages. We have Facebook, Instagram, X, and YouTube with the same username. Ayan. At last episode po mga ka-Radyo Agri ay nakasama po namin ni Coach Jason ng ating mga Y4M advocates si Mara and Mondi para sa ating episode 4, Youth in Agriculture, Why Mechanization Matters. Amin pong pinag-usapan ng kanilang mga pananaw patungkol sa kahalagahan ng mekanisasyon sa agrikultura at ang kahalagahan na malaman ng kabataan ng makabagong agrikultura. In this way, ay matutulungan nating ma-rebrand ang agriculture hindi lamang sa ating mga kabataan, pati na rin sa older generations na up until now ay may malaking contribution sa pagbuo ng perception about agriculture. Kaya naman for this episode, I am again with another set of advocates. Let us welcome everybody, Ellie and Ephraim. Hello, good afternoon to our listeners and viewers. I am Ellie and I am Ephraim. yes, well, we are back for another episode for Y4M on Radio. Yeah. Ngayon po, muli po kami nagbabalik sa programang Y4M on Radio. Dito lamang po yan sa Radio Agri 90.1 FM. Ayan, so welcome po sa panibagong episode and ang title po ng ating episode for today ay What is Y4M? Understanding Youth for Mechanization. Ayan. So, welcome back sa ating program, Ephraim and Ellie. Ayan. Syempre, kaya nga nang sabi natin last time, madaming episodes na makikita natin ating advocates dito sa Radyo Agri 90.1 FM. So, for today, we are starting with something a little serious and it is very important because we have a problem. Diba, guys? Yes po. Ayan. So, sa sektor po ng ating agrikultura, napakarami na po nating tinatalakay na problem. But isa po yung major problem na kinakaharap natin ay yung paulit-ulit po nating sinasabi, which is yung ating aging farmers. Dahil back up po ng research and studies na ang average age ng ating mga farmers ay 53 to 57 years old. And kasabay po ng problemang ito na kanilang pagtanda ay ang pagbaba rin po ng mga kabataan na interesado sa pagtutuloy ng agrikultura. And if your youth pursue agriculture in the future, dagdag din po ito sa problemang kahaharapin natin dahil wala pong magpapatuloy ng sektor na ito at walang magtataguyod ng agrikultura ng ating bansa. Tama po. And alam niyo po, it is a big deal because farming is not just about planting crops. Patungkol din po siya dun sa mga pagkain, livelihood, communities, at lalong-lalo na po yung kinabukasan natin. Many young people today see farming as difficult, tiring, risky, and not financially rewarding. Yung iba po, discourage sila dahil nga
sabi po nila, mababa daw po yung income, hard physical labor, unpredictable weather, climate risk, unstable prices, and high input costs. So in fact, many farmers even discourage their children from entering agriculture. Ayan. Thank you, Ephraim and Ellie. And now that we've talked about the problem, what do you think? Excuse me. What do you think we should do about it, diba? If agriculture is facing issues like food security, aging farmers, and lack of youth interest, can we really afford to ignore this problem? Siyempre po sa mga ganong problema, hindi po dapat natin siya ini-ignore o kumbaga wala tayong ginagawa o pinagsasawalang bahala na lang natin. Siyempre po, nakasalalay po dun lahat, lalong-lalo na po yung kinakain natin, then yung trabaho po ng mga farmers natin. So, kung i-ignore po natin siya, kailangan po gumawa po tayo ng solusyon bilang mga kabataan. Kasi sa atin po nakasalalay yung agrikultura po natin kasi nga po 'di ba patanda na po ng patanda yung mga older generation po natin na mga farmers. And with that, what do you think is important for young people to be part of the solution? Sinasabi natin. Ayan, napakahalaga po sa totoo lang na ma-realize ng kabataan na tayo or yung generation po natin ngayon, yung isa sa mga, kumbaga, mag-work for the future. And it is something that they should first-hand realize na may problema and tayo yung kailangan para masolusyonan yung problem na yun. And it is a step para makatulong tayo sa sector as well as sa ating bansa. Ayan. And with that, do you think what could happen if fewer and fewer young people choose agriculture in the future? Ayan. Kung patuloy lang pong bababa yung mga kabataang magiging interesado sa agrikultura, parang wala pong magiging mag-serve as beacon of hope sa ating sector dahil wala pong magmi-make ng move kung papaano po natin masosolusyonan yung problem na kinakaharap natin. And, syempre po, yun nga, isa rin sa ating problem ay yung patanda nating farmers. Kapag nawala po sila, wala pong papalit sa kanila. And, supposedly po, yung mga papalit po ay kaming mga kabataan. But then, if fewer youth are being interested, wala pong papalit sa kanila. And, kumbaga, the sector of agriculture will be at stake po if that would persist. Ayan. And dahil nga po, napag-usapan na natin yung sinasabi nating problema and the future problem of our agriculture if paunti yung mga youth na magiging interested with agriculture. We will now talk about the goals and the advocacy of youth for mechanization. But before that, syempre mga ka-Radyo Agri, kayo pa rin po ay nakikinig sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganan para sa bayan. We are also live through our Facebook page. And syempre, like nyo rin po ang aming social media pages. We do have Facebook, Instagram, and YouTube. And sa YouTube po ay available ang ating mga episode replays where you can rewatch our live stream shows anytime, anywhere. So don't forget to like and subscribe to our channel and hit the notification bell to get you notified when we do have new uploads. At syempre, bukas din po ang aming text and call hotline, 0962-119-7445. Bulitin ko lamang po, 0962-119-7445. At hindi ko na nga patatagalin pa. Pag-uusapan na natin, no? So, why we are here, gaya nga ng lagi nilang nakikita sa ating programa, ang Youth for Mechanization. At ano nga pa ang Youth for Mechanization? Pero bilang advocates, no, kayo ba, pag narinig nyo yung Youth for Mechanization, what comes into mind? Siyempre po, ang una pong pumapasok sa isip namin is kabataan, youth. Kabataan para sa mekanisasyon. So, ang Y4M po para sa akin is yun po yung engagement ng mga kabataan, lalong-lalo na mapalapit sa agrikultura sa pamamagitan po ng pag-introduce ng mga machineries natin na ginagamit sa bukid. Ikaw naman. Ayun, from the word youth for mechanization, ay nga po, tulad ng sinabi ni Ephraim, kabataan para sa modernong mekanisasyon, which for me is something or a tool that will alleviate po yung problems na binabanggit po natin kanina with regard po sa farming. And with that, no, pwede nyo bang ipaalam sa ating mga ka-Radyo Agri kung ano nga ba ang Y4M o Youth for Mechanization? Ayan. So, ang Youth for Mechanization po o Y4M ay isa po siyang youth-centered advocacy program ng DA PhilMec na naglalayong hikayatin ang mga kabataang Pilipino na makita ang agriculture bilang modern,
productive, at puno ng opportunities sa tulong ng mga agriculture machines. So ipinapakita po ng Y4M na ang farming ngayon ay maaaring maging mas madali, mas mabilis, mas efficient at mas profitable through mechanization po. So, layunin din po nitong bumuo ng network ng trained young advocates tulad po ng young machinery operators, engine mechanics, mechanization specialists, young farmers, food processors, agripreneurs, at student advocates. Ayan, bukod po sa mga nabanggit ni Ephraim, kumbaga para mas mapalawig natin yung scope ng Y4M, meron po tayong mga mahahalagang activities within this advocacy, such as mga advocacy campaigns, bootcamps, which is yung nangyari po sa amin, yung na-experience po namin, mechanization training courses, Y4M conferences, at pagbuo ng youth organizations and networks. Sa pamamagitan po ng mga activities na ito, nabibigyan ng kabataan ng chance na matuto sa mechanization-related fields and skills, makipag-connect sa mga SUCs, FCAs, and local government unit, at mas maging immersed sila sa mga youth-led groups na tumutulong at nag-i-aim na mapalakas yung agriculture sa ating school as well as sa ating komunidad. Ayan. Pero before natin pag-usapan yung susunod, dahil nga nabanggit ni Ellie na kayo ay naka-experience ng booth camp, para sa mga viewers natin na hindi napanood yung ating mga pilot episodes with you all, pwede ba kayong mag-share ng glimpse kung ano ba yung mga na-experience nyo sa ating boot camp? Ayan, so nung boot camp po namin, it was a 2-day boot camp and we experienced a lot of immersive and experiential learnings during yung activity po na ito. Meron po kaming mga na-encounter na mga talks with regard po syempre sa ano po ba yung, bakit po ba muna kami nandito? So, and natakal din po yung mga problems and kung paano po natin ito masusolusyonan, which is yung program nga po ng Y4M, which is to rebrand agriculture sa perspective ng mga kabataan na we can do farming now unlike yung traditional ways po na nakasanayan ng ating mga magsasaka. And aside from that po, syempre, nung ay naka-experience po kami nakapag-drive ng mga machines, ng hands-on experiences po namin and matry sila kung saan sila ginagamit sa bukid. Ayan. So, yung 2-day bootcamp na ginaganap ng Y4M, if for those who are watching na na-interesado rin po, bukas po ang Facebook page at email po ng Y4M at Youth for Mechanization po. You can message us kahit through Facebook lang po to inquire if you do have schools, out of school youth, or ang inyong LGU po ay very interested po sa mga advocacy campaign and bootcamps po na ginaganap ng Youth for Mechanization. So, ang programa po ito ay para po sa buong Pilipinas na we aim to help the Philippines, the youth, na ma-realize po na agriculture is cool. Ayan, kaya dito kami to rebrand na hindi na po tayo whole day physical labor, hindi na po tayo init na init, ganyan. Yan po ang aim ng Youth for Mechanization. Mabago po ang pananaw ng bawat Pilipino sa kung ano nga po ba ang agrikultura. And in that way, makaka-encourage din tayo ng maraming kabataan na mag-lean sa path ng agriculture. Gaya ng napag-usapan natin last time na hindi na dapat dinidiscourage ang agriculture sa youth dahil marami pong opportunities sa agriculture. Hindi lamang po na pag sinabi kasi agriculture, tanim-tanim, yun agad yung naisip nila. So, gaya po ng sabi ng aming programa, marami pong networks na pwedeng salihan pag kayo po ay naging advocate ng Youth for Mechanization. Maaari po kayo maging young machinery operators, mga ganyan. At marami po pong iba na na-explore at nalaman din po nila Ellie and Ephraim nung kami po ay nagkaroon ng bootcamp. And with this, yung 2-day fun-filled bootcamp ninyo, kayo mismo na naka-experience nun, ano sa tingin nyo, bakit kailangan ng Y4M advocates in schools, communities, farms, and even online spaces? Ayan. So, it's really important po, kumbaga, na magkaroon ng mga ganitong advocacies and campaigns. Kasi tulad nga po ng sinasabi natin, yung Y4M po, ang focus niya po ay mga kabataan. And, kumbaga, sa society po natin ngayon, talagang parang nakadikit na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, this is a strong move. It is a good idea to use the youth
to build connection and to start something na makakatulong po sa mga problemang kinakaharap ng ating sektor, and kumbaga not only to solve but to give awareness na rin po, kasi at least yung knowledge po na meron kami ngayon, we can disseminate it to others po, and through that, mas napapalawig po natin yung mga kaalaman na nakukuha po namin sa mga ganitong klaseng activities po, which is really a good thing, kasi through this po, parang nagkakaroon tayo ng domino effect na from us, and through speaking up, through experiencing this kinds of thing, kumbaga kami po yung namumulat sa mga situations po ng ating sector, we are able to see the reality, and we are also kumbaga knowledgeable na we need to step up for our country and for our sector po. So, syempre po, kailangan po natin ng mga Y4M advocates din po, lalong-lalo na sa iba't ibang lugar kung nasan po yung mga kabataan. Kasi yung mga Y4M advocates po natin, sila po yung tatayong leader, kumbaga mamumuno po doon sa mga kabataan natin na hikayatin po sila na tangkilikin ng agrikultura. Lalong-lalo na po sa ini-introduce ng PhilMec ngayon na Y4M, na isa po siyang magandang campaign and advocacy, kasi hindi lamang po niya hindi lamang po iengganyo yung mga kabataan sa agrikultura, kasi ini-introduce din po dito yung mga machines na pwede po nilang gamitin, lalong-lalo na mas efficient po siya gamitin sa agriculture. Thank you very much, Ephraim and Ellie, no? So, yun kasi talaga ang goal natin for this episode, to make everybody realize, no, sa ating mga listeners, ating viewers on air, na Youth for Mechanization is an advocacy for the youth, na magkaroon sila ng knowledge, na mabigyan natin sila ng libre na learnings about our machineries, kung ano ba yung mga paths na pwede nilang makuha when they pursue agriculture, para naman ma-rebrand and ma-mobilize din natin. Ayan, ang paggamit ng machines, and mahikayat natin ang ating mga viewers with that. And with that, no, susunod na mga episode ay magka-campaign naman tayo, di ba? Parang papalawakin pa natin ang kanilang knowledge about Youth for Mechanization. Kaya makikita niyo pa po si Ephraim and si Ellie with that. Pero bago tayo magtapos, impromptu tayo. Baka meron kayong gustong ibigay na message sa youth, especially those na baka mayroong opportunity na sumali sa mga advocacies or bootcamps ng Y4M. What can you say to them, sa youth? Yun po, sa mga kabataan dyan. Yun po, sa mga kabataan dyan na willing pong sumali sa mga advocacies o lalong-lalo na po sa Y4M, ay huwag nyo pong pigilan yung sarili nyo. Kumbaga, go lang po ng go, yes, sabi nga nila. Kasi it is a fun experience po, lalong-lalo na at makakatulong po tayo sa sektor ng agrikultura, kasi nagkakaroon po tayo ng mga learnings, ng iba't ibang kaalaman, through experiences, and mas lalo pong lumalawak yung kaisipan natin na hindi lamang tungkol sa tanim-tanim yung agrikultura, na hindi lamang tungkol sa pagbubad sa init ng araw, kundi meron ding ibang mga jobs or opportunities na pwede tayong makuha sa agriculture sa pamamagitan ng pag-introduce ng Y4M. Yeah. Tulad nga rin po syempre kami po na-experience na po namin yung advocacy campaign ng Y4M. Collective experiences na po namin na sobrang nag-enjoy po kami, and it was very fulfilling to be part of this program po, kasi tulad po nung sinabi namin nung mga nakaraang episodes na we weren't expecting something like this. Kumbaga parang ang ina-expect lang po namin ay simple talk, ganon, but then nung kami na po mismo yung naka-experience, doon na po namin nakita yung importance po nung magiging role po namin in the future. And with that, I encourage my fellow youth to take part in this kind of programs if they are given a chance, kasi bukod sa knowledge na makukuha nila, it is also a privilege na to be part of the solution ng kinabukasan natin, kasi hindi siya mabibigay sa lahat for now, but then if you are given a chance, it is one thing's for sure, it is very fulfilling. It is a fulfilling journey and the task na makita mo kung ano yung kaya mong gawin, and marirealize mo na may magagawa pala ako para sa bansa natin. Ayan. And yan naman talaga yung goal natin sa Youth for Mechanization, to make the youth realize na pwede rin po kayong maging part ng solution. Kasi minsan, di ba, marami din nagtatanong,
alam namin yung problema, so paano kami makakadagdag sa solution? With this simple step, no, being an advocate, using your voice, using your platforms sa internet, sa ating mga social media, you can be part of the solution by advocating for agriculture and of course, mechanization. And sa mga viewers po natin at sa mga ating tagapakinig na gusto pong mag-register as an advocate for Y4M, meron po tayong website. Hanapin nyo lamang po sa rcef.philmec.gov.ph ang page po na Youth for Mechanization, and there will be a button there po na pwede po kayong mag-fill up ng inyong information to be part of the youth. Ayan, so kukontakin po namin kayo when in case magkaroon po kami ng pa-trainings, ayan, advocacy campaigns if you may, ayan, pagka tayo ay nakapag-expand na at mas madami na tayo naabot na youth. And with that, no, thank you so much, Ellie and Efrain. Very short lang po ang naging program natin for today kasi unfortunately, meron tayong mga kasamahan na hindi nakapunta. But there will be more episodes. We will be having more opportunities para makaupo po dito. And soon enough, diba, malay nyo naman, sila na talaga ang mag-handle ng program. Ayan, bibigyan po natin sila ng chance to do that and to use their voice as a youth para rin naman masulit nila ang pagiging advocates na youth for mechanization. And with that, before we end, I would like to remind our viewers on air and online na please like, follow our social media pages. We do have Facebook, X, Instagram, and YouTube at Radyo Agri 90.1 FM. Sa YouTube naman po, available ating episode replays where you can rewatch our live stream shows anytime, anywhere. So don't forget to like and subscribe to our channel and hit the notification bell to get you notified when we do have new uploads. Maraming salamat po mga ka-Radyo Agri for joining us today. Thank you so much, Ellie and Efrain. Thank you so much. And to know more about the Youth for Mechanization, please like and follow our social media pages. We have Facebook and TikTok at Youth for Mechanization. Muli ako po si Colleen. And I am Ellie together with... Efrain. Ayan. And thank you for joining us today. Again, this is Y4M on radio. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganahan para sa bayan.